Wow, may labing na naman ha. Oo nga po. Kahapon may love, ngayon Sa may Tagalog labing po, na naman. Oh. bahagi ng pagiging mabait ang pagmamahal sa tao ng higit sa nararapat po sa kanila. Mula kay Joseph Joubert. Yan. Thank you so much, Tito Joseph. Yan. A part of kindness consists in loving people more than they deserve. Oh, Sir Alan. Explain. Eto kahit gaano kasama yung tao, Oo. kahit gaano mo kaayaw yung isang tao, Oo. 'di ba? They deserve to be loved. Ayan. Parang may naalala ko bigla. Oo. Parang may naalala ko bigla. Parang Ba't kahit ganon? inis na inis ka na sa kanya, well, let's just kill them with kindness. Kill them with kindness. So, ibig Wala. sabihin, di ba? Kill them with kindness. Ang bawat tao kasi espesyal. No? So, kung titingnan natin yung mga positibong bagay sa kanila, Opo. no? Dapat nga mahalin natin sila, yun nga, more than they deserve. Kung ang feeling mo, mamahalin mo lang yung isang tao ng mga 80%. More than that, gawin mong 120%. Kumbaga, ganon, di ba? Dahil ang bawat tao ay espesyal, di ba? At kung nature naman sa atin na maging mapagmahal, kahit na, kumbaga, hindi natin kasundo, o ayan, o kaaway, no, sabi mo nga kanina, kill them with kindness. Kindness. Yun yung kabaitan. Kabaitan. Oo. Kasi may mga tao na kung ano siya doon sa isang tao, ganun din siya. Pero may mga tao din po na kahit ganun yung isang tao sa kanya, ay nako, kabaitan pa rin po yung ibinabato doon sa taong yun. Di ba binabato talaga? Ako bumibilib sa mga ganong tao. Kasi po it's a challenge sa ating mga tao na May kilala akong ganong tao. Sino po yan? Kahit na katakot-takot na kantsaw ang inaabot niya. Oo, kahit na kung alaskain siya ng mga katropa niya ay ganun-ganun na lang. Mabait pa rin. Sobrang bait pa rin. Tao pa po ba yan? Ha? Tao pa ba yan? Oo naman. Akala ko, hindi na. Oo, nako. Pero nakakabilib naman yun. Oo, di ba? Basta challenge talaga to sa atin, sir. I-connect na naman natin sa magpampasko. Ayan. Dapat maging ekstrang mabait tayo. Hindi lang Oh ngayong my, magpapasko, oo nga. kundi sa buong taon. Nakonect mo din yun, Oo. May Yung Burr month. Oo. Talagang feeling na ina-anticipate na ng husto ang Christmas di ba? Okay. Oras, 10 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa punto pong ito, puntahan na natin live sa PTV4 studio si Jervis Manahan para sa unang bulusok ng kanyang mga balita. Good morning, Jervis. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte, personal na nakiramay sa mga pamilya ng nasawing sundalo sa labanan kontra Abu Sayyaf. Pangulong Duterte, sinalubong ang mga OFW na umuwi mula Saudi Arabia. At Metropolitan Theater o MET patuloy na isinasaayos. Personal na nagtungo si Pangulong Duterte sa Zamboanga para makiramay sa mga pamilya ng mga sundalong namatay sa kanilang pakikipagbakbakan laban sa Abu Sayyaf. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ang lahat ng paraan para matamo ang kapayapaan sa Mindanao kasabay ng paglansag sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa panayam sa NAIA Terminal 2, kinumpirma ng Pangulo ang kanilang pag-uusap ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari para sa hangad na kapayapaan sa rehiyon. We talked last night nandun ako sa opisina and I suggested to Nur Miswari about his problem that there is a pending warrant for his arrest. And I told him, Nur, I have no intention of detaining you or placing you in the custody of the government. You can simply walk out there, ask any soldier and police to escort you kung saan ako, mag-usap tayo. But he wants Kuala Lumpur in front of the OIC and some of the mga tao niya sa Bangsahulo, Bangsa Tausog. Bangsamoro yung sa Bangsa Tausog to sila.
Gate ng Pangulo, hindi niya patutupad ang warrant of arrest laban kay Miswari para mabigyan daan ang kasunduan sa kapayapaan. Aminado ang Pangulo na may matagal ng kasaysayan ng usapin ng mga taga Mindanao. If there's a warrant for his arrest, all I have to do is do not implement it against him. Okay. Because if you arrest Miswari and you place him under the custody of the police dyan sa Krami and he dies, for whatever reason, conformation na tayo. Then there's gonna be conflagration of mahirapan na tayo He's the only known leader who has the influence and the stature. Nobody else stands there. Well, dito sa kabila, there's Murad and there's Jafar and there's the Central Committee of the Bangsamoro. Samantala, muling binigyan diin ng Pangulo na hindi niya pahihintulutan ang mga karahasan ng Abu Sayyaf. Nagpapatuloy ang operasyong militar sa Sulu laban sa bandido. Wala rin nakikitang dahilan ng Pangulo para magdeklara ito ng state of emergency. No, it's just a punitive police action by the security forces of the government. The magnitude of the trouble there does not warrant anything except the industry of the AFP and PNP. Pagod lang yan. And we do not, at some point in time, Tumulak ang Pangulo sa Zamboanga City para personal na makiramay sa pamilya ng 15 sundalo na nasawi sa operasyon. Isa-isang kinausap ng Pangulo ang pamilya ng 11 mula sa 15 sundalong nasawi. Bukod sa pagsaludo, humalik pa ang Pangulo sa larawan ng mga nasawing sundalo. Sa kanyang pagsasalita sa Western Mindanao Command Gymnasium, nagpahayag ng pagkadismaya ang Pangulo sa brutal na pagpatay ng mga bandido sa mga sundalo. Kaya nakikiusap ito sa lahat na dapat mawakasan na ang karahasan sa kapwa Pilipino. Ipinabot na rin ng Pangulo ang tulong sa mga sundalo kung saan ipinag-utos ang pagtanggap sa trabaho sa gobyerno ng isa sa bawat pamilya ng nasawi. Handa rin anyang pamahalaan na isailalim ang mga ito sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. pakiusap ko, kung away lang man, fight. But do not add grief to the family by destroying the body. Kailan man, hindi talaga ako papayag na gagawin ng gobyerno yan. Hindi talaga ako papayag yung brutality, cruelty ng ganon. Sabi ko, isang bala lang, iwanan mo na. Kung nalaman mo, patay na. So, I hope that nakinig lahat. May 4Ps, kaya kinukuha ko yung pangalan ninyo. Ang asawa kailangan magkatrabaho. Either national or local. Basta hanapan ng trabaho. But preferably sa national. Kasi pag walang iba, sabihin ko sa DILG, hanap ko ng program dyan na para ang mga biyuda makatrabaho. Kung ng sweldo at yung mga anak, i-follow up ninyo para makapag-enroll. Ngayon, lahat na problema ninyo na kaya ninyo, mayroong mga benefits. As a soldier, mayroon yan. But I have a program na nire-reserva ko. Yung mga problema na hindi na ninyo kaya, talagang wala kayong makapitan. May naiwan ako na number. Tawagan lang ninyo, sabihin ninyo ang problema. At kung sino yung tao dito sa gobyerno na matawagan ko, siya ang maghanap ng solusyon sa problema ninyo. So, I would like to extend, I said, I share my grief. Not only to the foreigners, everybody who died. Nakikiramay ako sa pag hindi natin pagkaintindihan. We want to end this war. I do not want to continue even for a day, sana. Samantala, dinalaw rin ng Pangulo ang mga sundalong sugatan sa operasyon sa Camp Navarro Hospital at Ciudad Medical sa Zamboanga City. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Sa ibang balita, sa kabila ng pagkamatay ng ilan sa kanilang mga kasamahan, hindi pa rin natitinag ang hukbong sandatahan ng Pilipinas sa pagsugpo ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, naka-heightened alert pa rin ang iba't ibang intelligence arms ng gobyerno para sa posibleng diversionary attacks ng ASG. Bahagi ito ng paghahanda ng ating gobyerno sa inaasahang pagganti ng grupo dahil sa pinalakas na operasyon ng militar.
Nanawagan naman si Padilla sa ating mga kababayan na maging alerto at patuloy na manalangin para sa ating mga tropa. Una rito, nagdagdag na ng pwersa ang AFP sa Sulu para sa tuloy-tuloy na operasyon kontra sa Abu Sayyaf. Mismong si Pangulong Duterte ang sumalubong sa 189 na overseas Filipino workers na nakabalik sa bansa mula sa Saudi Arabia. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na tutulungan ng pamahalaan ang mga nagsipag-uwiang OFW. Mula sa livelihood package, sasagutin na rin ng Office of the President ang edukasyon ng mga anak ng mga ito. Si Rocky Ignacio sa detalye. Sakay ng PR-683, sinalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang may 129 na OFW sa Saudi Arabia na nawala ng trabaho na niloko umano ng employer at recruiter. Sa NAIA Terminal 2, agad ipinaabot ng Pangulo ang agaran tulong sa mga OFWs. Ayon sa kanya, naiwan sa Saudi Arabia ang mga legal experts ng Pilipinas para asikasuhin ang mga nakapending na dokumento para makuha na ang kanilang mga dapat na sweldo. Ilan anya sa mga ito hindi nakakuha ng sweldo na may 2 taon at iba pang benepisyo. You know, nung umpisa pa lang ito, pag nung nag-assume ako ng office, gusto ko nang pumunta doon kasi nababasa ko na yung lumala yung problema at each day passes by. And last 2 weeks ago, sabi ko sa kanila, I will leave for Riyadh within 72 hours. Hanapan niya ako ng eroplano pati pera. Actually, you have to inform the embassy of Saudi Arabia. But for the nuances, hindi naman nila sinabi wag. Ang totoo sabi nila na okay man, hindi ka naman kailangan pumunta dito kasi lalabas na wala naman silang ginagawa. So, kailangan pumunta pa ako. Parang hindi maganda tignan. So, inassess namin yung sitwasyon. Hindi naman sila nag-ayaw. So, sabi nila, you postpone your trip for a better time. Sabi nga nila, tinutulungan ko naman lahat. So, I sent several officials of workers in the government. Pinadala ko si Bebot, sabi ko, Bot, mauna ka na. Then Yasay was also there. And in addition, I commissioned Mamunjong, isang Maranao, pati isang brad ko na Maranao rin, si Mamao. So sabi ko, tulungan ninyo doon sa ating mga kababayan. Bukod sa livelihood package na inihahanda sa kanila, sinagot na rin ng Office of the President ang edukasyon ng mga anak ng mga ito sa mga state colleges at universities. So ngayon, take time to reassess yourself. Maybe you can, we are starting to, saan siya, no? Itong small, medium and small enterprises, nag-uumpisa na ako. Binuhusan ko ng pera yan. Makahiram ka, but you have to go to the Department of Trade. Mahusay ang tao dyan. Yung nagdala nga ng gogo negosyo nun. Makahiram ko ng pera at makapag-start ka ng negosyo mo. But I really do not know the wherewithals of how to get it, how many persons should be granted. Pero meron yan. Take advantage of it. It's for everybody. Yung small scale. Libre ang pamasahe ng mga ito na sinagot ng Department of Foreign Affairs alinsunod sa kautusan ng Pangulo. Samantala, tinakpa ng Pangulo na nakahanda ang contingency measures ng Pilipinas sa mga nais pang umuwing OFWs. But we are ready or anytime pag kailangan, sabi ko, nag-okay ang PAL pati Cebu Pacific that they will send immediately upon notice aeroplano. Sabi ko, walang problema. Na kung meron pang gustong umuwi dito, lilipad uli yung aeroplano na yan. Kaya lang, gusto kong magpakita sana doon, magpapapel. Sinabi nila wag kasi hindi naman sa talagang desperate ang situation at may mapapahiya. So sabi nila, wag na muna. Gusto kong pumunta talaga doon. On pa. Mabutit na lang, dumating naman kayo. Ayos naman ang kalagayan ninyo except for 1 or 2 who died. Well, I'm sorry for that.
Ginawa man namin ang lahat ng magagawa namin. Pinagkalooban na rin sila ng Pangulo ng konting tulong pinansyal para makauwi sa kani-kanilang lalawigan. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Samantala, pinaghahandaan na ni Pangulong Duterte ang kanyang kauna-unahang pagdalo bilang Pangulo ng Bansa sa ASEAN Summit na gaganapin sa Laos sa susunod na linggo. Nagpahayag naman ng kahandaan ng Pangulo sa posibleng pakikipagpulong niya kay US President Barack Obama sa naturang pagtitipon. Muli si Rocky Ignacio sa detalye. Binigyan ng final briefing si Pangulong Rodrigo Duterte para sa nalalapit na partisipasyon nito sa 20th at 29th ASEAN and Related Summit sa Lao People's Democratic Republic sa susunod na linggo. Si Director Salde Patron ng Office of ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs ay nagsagawa ng briefing sa Pangulo sa Malacanang. Sa panayam sa media sa NAIA Terminal 2, sinabi ng Pangulo na pinaghahandaan na rin niya ang kauna-unahang pagdalo sa pulong bilang Pangulo ng Pilipinas. Kabilang sa mga dadalo ang mga world leaders na sina US President Barack Obama at Russian President Vladimir Putin, pati na ang mga pinuno ng China. Nagpahayag naman ang kahandaan ng Pangulo na makausap si Obama sa naturang event. You could wish any topic at all, and I'm ready to talk to him. Sir, just to clarify, are you willing to meet with him in Laos? To talk to him? Apo. Of course. Sir, the US wants to bring up the human rights issues with you. Are you willing to discuss that, and what do you intend? Depends to what degree. You must, because they must understand the problem first before we talk about human rights. I would insist, listen to me. This is what the problem is. Then we can talk about human rights. Kinumpirma rin ng Pangulo ang magiging pulong nito sa leader ng China sa harap ito ng mainit na usapin ng West Philippine Sea. Well, at this time, I'm talking with China. And China wants to talk to me, bilateral. If it's good, and if it's to the advice of my team, the military, the police, and these guys at the likod ko, and they would say, larga tayo. It's always a cabinet decision. It's a cabinet decision. Samantala, excited na rin ang Pangulo na makausap si Russian President Vladimir Putin. Bukod sa Laos, bibisita rin ng Pangulo sa Brunei at Indonesia. Ito rin ang unang foreign trip ng Pangulo para makumusta ang kalagayan ng Filipino community doon. Nauna nang sinabi ng Malacanang na magiging produktibo ang biyahe ng Pangulo. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Patuloy na sumasailalim sa pagsasaayos ang Metropolitan Theater o MET. Ayon sa consulting architect ng MET na si Gerard Lico, nais nilang ilapit sa lahat ng mga Pilipino ang naturang teatro at hindi lamang sa mga mayayaman. Umaasa naman si London Biennial co-organizer Steph Palalios na sa pamamagitan ng MET ay muling mabubuhay ang mga nakalimutan ng kultura ng bansa. Si Diane Kirer sa detalye. Ibinahagi ni Mr. Gerald Lico, ang consulting architect ng Metropolitan Theater o MET, ng establishmento ay sumasailalim sa isang komprehensibong restoration program matapos ang higit 8 dekadang pagkakatayo nito. Sa press conference ng 2016 London Biennale Pollination in Manila, ikinuwento ni Lico ang proyektong Metamorphosis o ang rebirth ng Metropolitan Theater. Teatro bilang forma ng sining, parang hindi na siya na-appreciate ng new generation, no? So kailangan i-reinvent natin, i-repurpose natin yung MET. Nakatakdang magkaroon ng series ng exhibitions, performances, symposiums at workshops na pangungunahan ng 70 artist mula sa 20 mga bansa sa mundo. Ang Metropolitan Theater ang isa sa mga napiling lokasyon na pagganapan ng mga aktibidad. Ayon kay London Biennale co-organizer Steph Palalios, napili nila ang MET para buhayin ang mga umano'y nakalimutan ng mga arte at kultura ng bansa. We want to reactivate the forgotten spaces through art, and not just only by showing, but also we want the involvement of the community around it. Ito yung loob ng Metropolitan Theater. Kung mapapansin natin, wala lahat ng mga silya kasi kailangan silang baklasin para gawin yung 3D mapping at i-assess ng 3D mapping kung ano ba yung mga dapat remedyohin sa establishmentong ito. Ang mga aktibidad ng 2016 London Biennale Pollination Manila ay nakatakdang magsimula mula September 17 hanggang October 17. Para sa PTV News, Diane Kirer. Balik po sa inyo, Alan at Jarina. Maraming salamat, Jervis Manahan.
Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 27 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. September 1, September 1. At sa punto pong ito, puntahan na natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan. Report. Unahin ko na Sir Alan ng CDO Radyo ng Bayan kasama si Romy Kapinpuyan. Magandang umaga, Romy. Bayong buntag, hinikayat ng Department of Agriculture Regional Office 10 ang publiko na kumain ng brown rice o unpolished rice dahil mas mabuti ito sa ating kalusugan kaysa white rice. Sa isinagawang media forum, inahayag ng mga agriculturists na ang brown rice ay mayroong maraming fiber, good fats, vitamins B1, B2, B3, B9, minerals at antioxidants. Dagdag pa ng DA, ang kahit anong klase na bigas ay maaaring gawing brown dahil yung outer layer o ang tinatawag na rice husk lamang ang tinatanggal sa milling. Dito sa Cagayan de Oro, ang presyo ng brown rice ay nasa 65 to 75 pesos ang bawat kilo at ilan lamang ang nakabibili nitong uri ng bigas. Napatunayan rin sa clinical studies na ang regular na pagkonsumo ng brown rice ay maaaring maiwasan ang cancer, diabetes at cardiovascular diseases. Mabuti rin ito para doon sa may mataas ang cholesterol level. Nagsisilbi rin itong laxative para sa maging regular ang bowel movements. Kaya para sa mga mamamalingki ngayong umaga, subukin natin ang brown rice. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. At mula sa Cagayan de Oro City, punta tayo ng Iloilo. Narito ang report ni JP Hervas. JP, good morning. Well, Sir Alan, ipinangako ng Philippine Ports Authority o PPA Western Visayas na kanilang ipatutupad ang mas maigpit pa na pagbabantay sa mapantalan sa reyon para hindi na maulit ang nangyaring krimen noong Lunes sa Caticlan Jet Report sa Malayaklan kung saan dinaril at napatay ang sinasabing top drug personality na si Melvin Odicta Sr. at ang sawa nito. Ayon sa PPA Western Visayas, pinag-aaralan na nila ngayon ang iba pang mga aksyon na posibleng ipatupad para masiguro ang seguridad ng publiko na tumutungo sa mga pantalan. Nilinaw ng PPA Western Visayas na linsunod sa Memorandum of Agreement ang responsibilidad ng pangasiwa at operasyon ng Caticlan Jet Report ay nailipat na ng PPA sa lokal na pamunuan ng aklan. Dagdag ng PPA, nagpapatuloy din ang pagko-coordinate ng kanilang opisina sa nangangasiwa ng Caticlan Jet Report. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan para matukoy ang responsable sa pagpatay sa mag-asawa. Ipinangako din ng PRO6 na sa kabila ng pagkamatay ng isa sa mga kinikilalang drug lord sa rehiyon, magpapatuloy ang mas pinaigting na kampanya ng kapulisan kontra sa pinagbabawal na droga. Para sa Radyo Vision, JP Hervas, DYLL, Radyo ng Bayan, Iloilo, Media ng Bayan. Thank you, si JP Hervas mula sa Radyo ng Bayan, Iloilo City. At mula po sa Iloilo, magpunta naman tayo sa Buntok Radyo ng Bayan kasama si Apollo Padaen. Magandang umaga, Apollo. Yes, magandang umaga, Ma'am Zarina, Sir Alan. Kasalukuyan naglilibot ngayon ang mga kawani ng Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region, sa buong region para magbigay ng scholarship sa mga third year na estudyante sa kolehiyo na may kursong kinukuhang may relasyon sa siyensya. Ayon kay Tess Bananya ng Department of Science and Technology, Cordillera Administrative Region, kailangan sa nakalipas na semestre ay ang general weighted average ng applicant na estudyante ay 83%. May sertifikasyon na good moral character at regular third year student. Kung may isang scholarship ang estudyante mula sa gobyerno ay kailangang ipili siya ng isa lang. Ayon pa kay Binanya, kailangan ang kanilang kurso ay BS Infotech, Math, Biology, Physical Science, Education at iba pang science-related courses. Huling araw ang September 9 sa pag-apply sa nasabing screening at ang exam naman ay sa October 16, 2016. Para sa Radyo Vision, Apollo Padaen ng DWFR, Radyo ng Bayan, Bontoc Mountain Province, Media ng Bayan. Maraming salamat, Apollo Padaen. At yan po mga kaibigan ang unang sigwanda ng ating mga provincial reports. Nagatid sa oras natin, 32 minutos, makalipas po ang 6 a.m. At para naman po sa lagay ng ating panahon, puntahan na natin live sa Pag-asa DOST ang ating kasama na si Amor La Rosa para sa ating weather update today. Magandang umaga, Amor. Good morning, Zarina and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon.
Sa unang araw ng Setyembre, patuloy po ang pagbabantay natin dito sa sama ng panahon o low pressure area na huli pong namataan ng Pag-asa sa laying 605 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon kay Pag-asa, weather forecaster Shelly Ignacio, within the next 12 hours, malaki po ang tsansa na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo at tatawagin po natin yan bilang Bagyong Enteng. Inaasahan din po natin na ito po ay patuloy na palalakasin itong hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin, partikular na dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So inaasahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog dito yan sa Ilocos Region, ganun din sa mga probinsya ng Apayao and Cagayan at kabilang din po dito ang mga isla ng Batanes and Babuyan. Dito naman sa Metro Manila at pati na rin sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, mararanasan po natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances nitong mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At sa puntong ito, silipin naman po natin kung paano nga ba maapektuhan itong LPA at ng hanging habagat ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon para sa mga magna-night market dito sa Baguio City mamaya, ang temperatura 16 to 19 degrees Celsius. Inaasahan po natin ang tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Dito naman sa Metro Manila para sa mga mamimili na ng Christmas decorations, inaasahan po natin makikiayo naman sa inyo ang lagay ng ating panahon dahil makakaranas naman tayo ng 26 to 31 degrees Celsius at ng generally fair weather condition. Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas, for Tacloban, Iloilo, Bacolod at ganoon din sa Metro Cebu, ang temperatura sa pagitan ito ng 26 to 34 degrees Celsius. At yung panghuli na lamang po natin, dito naman sa bahagi ng Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, dito po sa Cagayan de Oro para dito sa mga vendors ng puto bongbong at bibingka, inaasahan po natin ang temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Habang yung pinakamataas sa temperatura, ibig sabihin po niyan, mainit at maalinsangan po ang panahon. Dito yan sa Metro Davao, posibleng umabot ng 26 to 34 degrees Celsius. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Amor La Rosa. Mga kaibigan, ang oras po natin, 35 minutes na makalipas ang 6 a.m. Ngayong Setyembre, mga kaibigan, ginugunitan, tinatawag po na Crime Prevention Month. Para higit tayo maging aware kung paano makakatulong ang bawat isa para maiwasan ang pagkakaroon ng krimen sa ating paligid. Di ba? Mahalaga yan. At para po mas malinawan tayo sa selebrasyon na ito, makakasama natin live ngayon dito po sa studio si Chairman Martin Dino, ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga po, Chairman. Good morning at siyempre good morning sa ating mga nanonood at saka tagapakinig sa buong Pilipinas. Yan. Ako, magiging, actually, abalang-abala naman itong si Chairman Martin Dino all year round. Pero mukhang mas magiging abalang-abala ngayong Setyembre para magampanan ng napakaraming mga tungkulin. Ngayon pong ginugunita ang Crime Prevention Month ngayong buwan ng Setyembre. Okay, Chairman Dino, sir. Ano pong mga nakahanay na mga pangunahing aktibidad from the part of the VICC, lalo't ngayon pong buwan ng Setyembre sa paggunita ng Crime Prevention Month, sir? Nakahanay siyempre yung ating day-to-day activity na pag may lumapit sa amin ng mga victim, tinutulungan natin yan, most especially dun sa mga heinous crime. Opo. Tapos ngayon, siyempre, sabi ko nga, tumatanggap din kami ngayon ng mga reklamo kasi nauso ngayon yung sinasabi nga nila na extrajudicial killing. Mamaya siguro matatalakayan natin at mahihimay natin yung tungkol yung stand ng BACC dito. At again, tumutulong din tayo dun sa campaign ngayon na tila ma-extend yung barangay election. Pero syempre, ito yung magandang opportunity na malinis natin ang barangay. And hopefully, ang ating Pangulo ay talagang makikita natin kung sino yung mga barangay na tatamad-tamad, kung sino yung barangay na directly or indirectly involved sa illegal drugs, at kung sino yung mga barangay na
na talagang naging inutil lang sa kampanya against illegal drugs. Nabanggit niyo ang mga barangay officials. Kumbaga sila yung directly in touch sa grassroots. Kaya kung tutusin, sila yung nakakaalam talaga ng feel doon sa lugar na kanilang pinanunungkulan. Pero base ho doon sa nabanggit nyo nga, dito talaga makikita kung sino yung mga barangay officials na naglilingkod ng gusto, merong mga papetik-petik lang, kumbaga. And base ho sa inyong monitoring, Chairman Dino, sir, ano ho? Nationwide, base ho sa mga records o sa mga report na nakakarating na sa inyo, meron ba talagang mga barangay officials na, kumbaga hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin, sir? Libo yan. Lalo na nung during the campaign, alam niyo naman, naging malaki ang party ko during the time ng pagtakbo ng ating presidente ngayon, Rudy Duterte. At dito nga, nung nangangampanya kami, alam niyo naman ang kanyang agenda, talagang ang kanyang peace and order. Most especially, the fight against illegal drugs, criminality, and corruption. Kada puntahan namin na lugar, may nagsusumbong Talagang dun siya nagalit nung nasa probinsya kami. Na kung saan, pati ba naman itlog, manok, kambing, baboy, pinangpapalit para lang makapag-drug sila. Kaya galit na galit ang ating presidente dito, ang ating Pangulo, at sinabi niya nga na pagka siya nanalo, talagang intensify ang kanyang campaign against illegal drugs. At saka, sabi ko nga, nakapagboto tayo ng presidente na rare species. Biro mo, siya lang ang presidente na nagtakda sa sarili niya. 3 to 6 months. Walang maniwala nung araw. Imposible, no? Hanggang ngayon. Pero nakita naman natin, wala pang 1 buwan. Naging epektibo na ang kanyang kampanya magmula nang nanalo siya. Tapos ngayon, more than 50 days o 60 days pa lang ngayon, talagang nagulat ang buong mundo na mahigit kalahating milyon ang nag-surrender, no, at sumuko, no, na yung tungkol dito sa droga, at siguro naman nakaramdam ng pagbabago, lalong-lalo na mga taga Metro Manila. Nung araw, kaalan, inggit tayo sa Davao. Dahil sa Davao, yung mga magulang doon, kahit na maliit ang uwi ang kanilang mga anak sa bahay, kampante sila. Yes. Na protektado sila ng kanilang kapulisan, protektado sila ng kanilang mayor. Pero dito sa Metro Manila, tayo noon, lahat tayo naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, we secure, no, yung kanilang security, no. Pero once na na-late sila ng uwi, lahat tayo kakabog-kabog ang dibdib. Yes. Baka mamaya may nasalubong itong addict, baka mamaya may nasalubong itong kriminal. Pero ngayon, nakita nyo namang atmosphere. Ako sa barangay ko lang, tsaka dun sa mga lugar na pinupuntahan ko, tila yata pagdating ng 10 o'clock, wala nang standby. Yun, ang malaking bagay. Tila ngayon yata, yung mga adik-adik na nagkalat at naghahanap ng bato, baligtad na nangyayari. Nung araw, ang adik naghahanap ng bato. Ngayon, si General Bato, hinahanap ang adik at saka mga poser. Baliktad na ang sitwasyon. Correct. Talagang baligtad na, no? Kaya nga nalulungkot nga tayo pagka madalas tayong maimbitahan sa mga forum at andyan ang human rights, nandyan yung mga bumabatikos sa ating pamahalan ngayon, nandyan ang simbahan. Kaya lang, sabi nga nila, masyado daw madami namamatay. 20 ang namamatay ngayon, araw-araw. No? Base sa statistic ng ating kapulisan. Pero wag naman sana natin kalimutan na last administration, 40 namamatay. Pagbukas mo ng iyong radyo, pagka nanood ka ng TV, pagbasa mo ng pahayagan, ano mababasa mo? Law-abiding citizen. Isang bata, isang babae, pinagsamantalahan at brutal na pinatay. Makikita nyo doon na yung karnaper nakuha na yung kotse, papatayin pa yung pinagkuhanan ng kotse. Yung mga kidnap for ransom, nagbayad na yung pamilya, papatayin pa yung kinidnap. At makikita mo, kaliwat kanan, hold up, kaliwat kanan ang snatching. Yun ang sistema nung araw. No? Pero ngayon, ang namamatay, sabi ko nga 20, pero mukha yatang ang namamatay ngayon ay yung mga suspected criminal, yung mga may warrant of arrest, dahil talagang nagsiserve ng warrant of arrest ang ating kapulisan ngayon, hindi kamukha nung araw, ampaw.
No? Nagkaroon sila ng lakas ng loob ngayon dahil meron silang presidente na talagang palaban at may political will. Kaya nga, ang pagkakaiba, nung araw, ang namamatay ay ang law-abiding citizen. Ngayon, ang karamihang namamatay ay mga kriminal. At wag naman sanang laging sasabihin ay killing. Baka naman pwedeng sabing encounter. At saka, kung sinasabi ng mga human rights at kung sinasabi ng ating simbahan na merong kamukha nito na extrajudicial killing, teka muna, hindi ba meron pa rin due process of law? Ito yung pinangako ng ating Pangulo during the campaign. Hindi ko papayagan na magkaroon ng extrajudicial killing o yung summary execution. Ang sabi niya, kailangan na aayon sa batas at saka nasa rule of engagement. Kaya nga ang sinasabi natin ngayon, dun sa mga nagbabatikos at may ingay laban sa pamahalaan, teka muna, sinabi ba ng Pangulo na hindi na kayo pwede mag-file ng complaint? Pag nakakita kayo na foul play ang ginawa ng pulis, ireklamo ninyo. Andyan ang magagaling na tiga human rights. Andyan ang magagaling na mga lawyer natin sa PLAG, sa Mabini. Ito yung mga tutulong. At andi ditong BACC. Sa ngayon nga, 10 kasong hawak namin. Isa dito, yung pinatay sa loob ng presinto sa Pasay. Ang ibig sabihin dito, pag kami pagkakamaling ginawa ang pulis, andun pa rin ang batas, andun pa rin ang karapatan at nakatutok pa rin. Meron pa rin mga ahensya ng pamahalaan na nandyan. Kung ayaw nyo magreklamo sa pulis, go to NBI. Kaya hindi ho nasisira ang proteksyon ng mamamayan. Lahat ng mamamayan, ikaw man ay maging kriminal. Ang nagiging problema natin, sumusobra ang ingay nung talagang ayaw kay Rudy Duterte. At sumusobra ang ingay dahil talagang naglipa na ngayon ang pera ng droga. Dahil nasaktan sila ng husto sa ginawa ng ating Pangulo. Kaya ho, ngayon, meron hong tinatawag ngayon na perang umiikot para ipigilin itong ginagawa ng ating Pangulo against criminality, against illegal drugs, against corruption. Ito, yung pera ng mga corrupt government official, umiikot na ngayon dahil alam nila, sila na ang kasunod na ibo-broadcast ng ating Pangulo. No, wala nang tsaka siyempre kasama nga dito pati yung mga house show ng mga reporter. Talagang labasan na ng baho ngayon. Kaya nga kami ang panawagan namin sa barangay. Natutuwa nga pala ako, no. Nagpapasalamat ako sa Liga ng mga Barangay sa Metro Manila dahil talagang nag-all out na sila. Talagang sabi nila, sasama kami sa raid, sasama kami sa Operation Tukhang. No? At yun na nga, hopefully ang ating Department of Local Government, ang DILG, utusan na ang mga barangay sa buong Pilipinas. Talagang may ipin. Kayong mga barangay captain, kayong mga kagawad, inuutusan ko kayo na kayo ay magbigay ng listahan ng mga suspected criminal within your area of jurisdiction. Ito yung mabigat doon. Pag hindi ninyo ginawa, sususpindihin ko kayo. May karapatan at may poder ang ating Secretary of DILG at ang Presidente. At sa pangalawang pagkakataon at hindi nyo pa rin pinansin ang utos na to, tatanggalin ko kayong kapitan. Tignan mo, pag hindi ang buong Pilipinas inulan ng katakot-takot na report ng presinto ang ating stasyon. Pero hindi naman ako papayag bilang kapitan. Teka, yung mga pulis. Kailangan meron ding utos ang ating DILG Secretary na kayong mga, through General Bato, kayong mga station commander, kayong mga pulis, yung binigay na listahan sa inyo ng barangay, puntahan nyo, ito na nga yung Operation Tukhang. Tapos, side by side with barangay official, tapos yung mga tiga human rights, sumama kayo. At doon kayo sa harapan para makita nyo mismo yung pangyayari, no? Talaga naman nung barangay captain ako, talagang pagka ikaw ay under the influence of drugs, talagang wala ka ng sinisino. Ako, isang biktima ako. Itong pilat sa kilay ko na to, ito ay gawa ng aking kapatid na during the time, nalulun din sa ganyan. So, yung sinasabi ninyo na summary execution, tanong nyo dun sa mga pamilya na merong isang drug addict sa kanilang pamilya, kung hindi malalaman ninyo kung ano ang attitude, ito yung mga tinatawag na tamang hinala. So, ito yung katotohanan na nangyayari. Sir, nabanggit nyo kanina, yung pera ng mga drug lords umiikot na dito sa mga politiko, napasaway talaga. Ito yung kinakatakot ng ating pamahalaan na ngayon, na kapag natuloy itong barangay and SK elections, maaaring magamit.
Pero malaking posibilidad na hindi matuloy at merong iniaangat sa Kongreso na alisin na itong barangay council. I mean, gawing OIC na. Payag po ba kayo doon? Alam mo, hindi na, nasa batas dyan nasa local government code na meron kang barangay council sa buong Pilipinas, only in the Philippines, na meron kang the smallest political unit. Ito na nga ang barangay. Alam mo ba kung gaano karami ito? You have more than 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Pag tinotal nito, 42,000 kapitan, 42,000 secretary, tapos treasurer, 42,000 times 7 na kagawad, tapos tanod, mahigit 5 million to, 5 million strong itong funded dahil more than 45 billion ang pondo ng barangay, tapos organized. Kaya lang, dapat itama lang ang paggamit sa amin. Sabi ko nga nung kapitan ako, we are the most used, we are the most confused, and we are the most abused government official in this government. Kasi lahat ng utos nang gagaling sa local at saka sa national, pero itama lang sana, no? Halimbawa, kamukha niyan, kami ang makakapagbigay ng tamang-tamang impormasyon kung sino itong mga kriminal, itong mga riding in tandem. Alam namin yan. Walang pinakachismosong tao sa buong Pilipinas, kundi ang barangay captain. Yun na nga lang halimbawa may bagong mukha doon sa lugar ninyo. Alam nyo kaagad, di ba? Yung nagpapalitan lang ng asawa, alam namin Oh my God. Oo, sa totoo lang. Isusunod ba yan? So, yung mga kamukha yan, talyer, tumaas ang pader. Merong illegal activity na May nangyayari tinatago. dyan. Nung araw, pagka nakakita kami ng isang bahay, dinideliveran ng mineral water, galon-galon, mga 10 to 20 gallons of water a day. Drug laboratory yan. Yan ang tinuturo sa amin nun. Kaya, ang nangyari lang nung last administration, ginamit ang barangay pampolitika. Pero ngayon, with the leadership of our new president, hopefully, mabalik yung apolitical kami. Tapos kami, ang trabaho namin, talagang linisin ang barangay at hopefully, ngayon, ang request ko sa ating mga barangay residents, yung mga kapitan nyo na abusado, nagpayaman, isumbong nyo ngayon. Isumbong nyo sa DILG. No? Para ito na yung panahon, para naman na payback time tayo na itong mga inutil na to, ipatanggal na natin. Kasi sa October, tapos na yung yung termino nila. So, may karapatan na ang ating Pangulo na mamili kung sino ipapalit dyan. No? At saka cleansing talaga. At kayo namang mga barangay, kung may kilala kayo, o alam nyo mga pulis, yung mga bugok na pulis na umiikot sa ating barangay, tapos manghuhuli, hindi kakasuhan, i-orbit, pagkatapos ipapatubo sa magulang, ang dami pa niyan. Titirahin pa natin isa-isa yung mga pulis na yan. At saka yung mga nagre-recycle, at saka yung mga nag-aalaga ng puser sa ating barangay, time na. Panahon na, no, para isumbong natin itong mga abusado, itong mga salot ng lipunan na to. Malapit na kayo. Tandaan nyo, 50,000 bawat isang makakapagsumbong ng mga puser sa ating barangay. Pagka naman nagsumbong kayo ng mga nagsusupply, no, mapulis man ito, 2 milyon. Kaya ngayon, sabi nga nila, dati, ang hinahanap ng mga adik ay bato, ang hinahanap nila ngayon ay mga puser dahil pakikinabangan nito magkakapera sila para panggamot. Yan. Okay. Chairman Dino, sa aspeto naman po ng palitan ng impormasyon ng mga ordinaryong mamamayan at yung koordinasyon at suporta nila sa ating mga barangay official. Siyempre, sa ganitong kampanya, mahalagang papel ang ginagampanan ng ordinaryong mamamayan na sila'y nakikisa sa mga adhikain ng mga barangay hanggang sa national level. How would you describe ang interaction, ang tulungan sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at yung kanilang mga barangay officials, sir? Sa katotohanan, no, sabi ko nga last administration, takot ang mamamayan na magsumbong. Dahil ang magsusumbong ka sa barangay, yung pala, bubueltahan ka pa ng barangay. Yun ang masakit, no? Hindi ka mukha ngayon, pagka nagsumbong ka dito sa ating kapulisan, talagang may paglalagyan itong sinusumbong mo, iimbestigahan ngayon yan, no? At dito sa DILG, magkakaroon ng Task Force Agila, na kung saan talagang itong mga barangay official na, kasi alam mo sa barangay, pagka dumami ang adik, dumami ang puser, 2 bagay. It's either patong yung barangay official or inutil yung barangay official. At meron din dyan na yung kapitan na lumalaban, malalaman mo naman yan alam ng taong bayan yan Kaya lang, ang problema naman natin, yung pulis. No? Hindi, kahit magsumbong ang barangay sa pulis, tinatabla tayo nitong mga
tiwaling pulis dito sa ating mga presinto. Kaya ang maganda ngayon, kasi nakikita nyo naman na talagang naglilinis ang ating pamahalaan at saka si General Bato. Aba, isumbong na natin itong mga pulis na to. Alam mo, karamihan dyan, mga bago lang eh. Dahil ito yung natutunan nila. Kasi nung time ko, nung kapitan ako, ang pulis, pagka graduate, pagka yung nag-aaral ka pa, kasi 1 year yan eh. 6 months sa academy, 6 months immersion. Noon, ibinibigay sa amin ng pulis, sa mga kapitan at kami nag-grade. Yan, nagpapatrol yan, beat patrol sa kamukha ko, sa Roosevelt Avenue. Doon sila nagbi-beat patrol. Tsaka yung kanilang meeting sa taong bayan. Nung panahon at nakakaraang panahon kinuha sa amin at inilagay sila sa presinto. On the very, very first day, na pagdating nila doon sa presinto na kung saan sila mag-immersion, isasakay sa mobile yan. Pagkatapos iikot yan. O, tong dito, tong dyan, tong dito. Unang araw pa lang, wala nang natutunan ng pulis na to kundi kung paano mangurakot. Kaya yung 6 months na yan, wala na. Sira na ang bisyo ng pulis. Kaya nakita nyo, ang daming sumabit. Ayun. So isang mabilis na tanong lang. Kasi inilalakad ngayon ni Senator Lacson na gawin ding yung mga pulis ay apolitical. Kung baga hindi sila i-appoint nito mga mayor or kung sino mga local government official. Okay po ba kayo doon? No, para wala silang sinasanto kung hindi ang taong bayan. Yes. Wala silang sinasanto Correct. kundi ang paglilingkod. At saka, tandaan nyo, kamukha to, habol ko lang ang ating pamahalaan ngayon, kamukha namin sa BACC, meron kaming suggestion at nakita namin na ginagawa na ng ating Pangulo. Meron tayong 4 na E. Yung unang E is enforcement. Ito ho yung ginagawa ng ating kapulisan at very effective. Yes. Ang susunod po na E dito ay ibig sabihin na engineering. Ibig sabihin, gagawa ka ng mga infrastructure, andyan ang rehab center at gamitin natin panahon na para gumalaw ang DOH, ang PIDEA, para ma-rehab natin itong mga kaya pa, no? The other E, huwag natin papauwi niyan hanggat hindi pa natin nagbibigyan ng education. Okay. Andyan ho ang ating TESDA. Turuan sila ng transfer of technology para maging kapaki-pakinabang ng mamamayan. Huwag pa natin papauwiin. Tawagin muna natin si Secretary Bello. Dito yung tinatawag na employment. Local employment at saka international kung magaling. Dala natin sa sa Singapore o sa Thailand. Pagka nag-drugs pa sila doon, bitayin na yan. No? So, ito po yung magandang programa na holistic ang approach ng pamumuno ni Presidente. Ayan, ako. Salamat po ng marami, VACC Chairman Martin Dino for joining us this morning, sir. Thank you, thank you. Thank you very much. At sa puntong ito, Sarina, Puntahan natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial news. Unahin na natin ang Batanes Radyo ng Bayan kasama si SP Argonza. Magandang umaga, SP. Magandang umaga. Nakatakdang ilunsad ng Department of Trade and Industry Batanes ang isang proyekto na nais ng Gobernador ng Batanes, Governor Marilu Cayco na Pasalubong Center. Sa pakikipag-ugnayan sa Provincial Government of Batanes, Provincial Tourism Office, Chamber of Commerce, iba't ibang kooperatiba at lokal na pamahalaan ng PASCO, nakatakdang ilunsad ang Pasalubong Center kasabay ng pagdiriwang ng Tourism Week sa ika-4 na linggo ng Setyembre. Nais ng gobernador na magtulungan ng iba't ibang sektor sa paggawa ng mga produkto na ipinagmamalaki ng mga taga-Batanes upang may sapat na mapagkukunan ng pampasalubong ang mga bumibisita sa Batanes, gayon din upang matulungan ang mga lokal na naninirahan na magkaroon ng regular na pagkakakitaan. Kasabay din ito ang Arios Festival kung saan nais ipakilala ang punong Arios na isa sa masasabing nagmula sa Batanes at kung ano pa ang iba't ibang makukuha at magagawa mula sa Arios Tree. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWBT Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. mula sa Batanes, punta tayo ng Iligan. Narito ang report ni Biema Binyosa. Biema, good morning. Good morning. Nanawagan ngayon ang Transitional Justice and Reconciliation Commission o TJRC sa gobyerno, particular nga sa mga mambabatas o kongreso na tanggapin at sulong ang implementasyon ng kanilang isinagawang rekomendasyon para sa healing and reconciliation sa Mindanao at Bangsamoro. Ito ang dahilan kung bakit tinipon muli ng TJRC ang may 25 community leaders at
at representante ng civil society organizations o CSOs mula sa munisipyo ng Lanao del Norte at lungsod ng Iligan sa Marco Hotel, Cagayan de Oro noong August 26 hanggang 29 ng kasalukuyang taon. Ang nasabi mga partisipante ay naging kalahok na rin sa ginawang listening process sa mga konsentrasyon ng DGRC sa conflict-affected areas sa Mindanao noong 2015. Ayon kay Professor Giovanni Caballero ng TGRC, ang pinakamalaking challenge ng TGRC ngayon ay kung paano masiguro ng komisyon na ang rekomendasyon nito ay tatanggapin ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kaya nais nilang makabuo ng constituency na siyang magsusulong sa panawagan at tanggapin ang rekomendasyon para sa mabilisang implementasyon nito. Plano ngayon ng mga partisipante na magsagawa ng karagdagang forum at re-echoing sa kanilang mga komunidad para i-disseminate ang TGRC report at magkaroon din ng seminar para maintindihan ang Dealing with the Past framework na siyang pinaka-framework ng TGRC report. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng kampanya para manawagan sa mga key stakeholders tulad ng mga LGU officials, legislators at MILF sa pamagitan ng pagsulat ng position papers or letter of appeal na gawin na ang dapat gawin kahit walang Bangsamoro Basic Law o BBL at kahit hindi dependent sa political track sa usapang kapayapaan dahil ito ang rekomendasyon na gustong makita ng tao upang mawala na ang kaguluhan sa Mindanao at bumalik na sa normal ang lahat. Para sa Radyo Vision, Biema Minyosa, Iligan City, Media ng Bayan. Thank you si Biema Minyosa mula sa Iligan. Alright, 6:58 na po ng umaga, Sir Alan. Isang oras na naman po ang ating natapos na pagbabalita. Kaya po gusto na po namin magpasalamat sa lahat ng mga nag-text at nakinig, nanood dito sa Radyo Vision. Kung na-miss po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At sa pangalan po ni Bambi Guanzon, nakapiling nyo ngayong umaga, ako po si Alan Alianige. Hanggang bukas na umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision.